Uy, ito na yun. Napasa kamay na ng mga bagong tagapangalaga, yung mga brilyante nila. Oh my God! Nandito rin si Justin, SB19 Justin. Taray! Ang lakas maka-avatar state nito ah. Oh my God, dalawa na yung sandata niya. Parang kabilan yata to ni sandata to ni Cassiopeia, diba? Nagka-developan si Bathalumang Cassiopeia at si Emre, Batahalang Emre. Tapos magiging anak nila si SB19 Justin. Yung mga theory ng mga Encantado. Uy! Ito na yung mga transformation nila. Hello mga Encantadix! So, fresh na fresh dahil mayroong teaser na inilabas ang GMA Network and I know na napanood nyo na ito. But for today's video guys, himayin natin yung mga ilang eksena na nakita natin dito. Kasi parang dito sa teaser na ito na inilabas ng Encantadia Chronicle Sangre ay parang panibagong yugto na yung mga nangyayari or mga masisilayan natin dito. Panoorin nga natin tong teaser ng Sangre. Hindi magpapatalo ang mga Sangre teaser Encantadia Chronicles. And ano kaya mga makikita pa natin dito? Kaya naman natin patatagalin to. Samahan nyo ako. Let's go! Patunay lamang na kayo ang mga tagapagligtas ng No, mukhang buo na ang mga Sangre dito. Encantadia. Taray ni Mitena, change outfit, may pakapan. Ang lakas maka-Elsa nung atake niya dito. Okay, karang the cold never bothered me anyway ang atake niya. And, oh my God, dalawa na yung sandata niya. Ano, di ba ito yung Esperanto, yung isang hawak niya sa may right hand niya or left hand niya, tapos sa right hand naman niya parang kabilan yata to ni sandata to ni Cassiopeia, di ba? Okay. Nunong Imaw. Uy, ito na yun. Napasa kamay na ng mga bagong tagapangalaga, yung mga brilyante nila si Adamos. Gogi! Ito na rin si si Dea, ang brilyante ng hangin. And Flamara. Naipasa na talaga sa kanila yung mga brilyante. Lakas ni Terra. Ang brilyante ng lupa. Oh my God! Nandito rin si Justin, SB19 Justin. Well, may mga theory na dati na lumalabas or may mga behind the scene na lumalabas dati na parang may eksena nga si SB19 Justin. And I thought, diba, yung sa simula at wakas lang yun na inedit. Pero confirm nga pala, totoong-totoo na nasa may Encantadia Chronicle Sangre si Ja. Huh? Parang sasayaw siya ng ng Gento. Simula at wakas na. Wait, anong role dito ni ni Justin? Parang nasa sila no, nasa may ano ba to, sa Devas ba to? Siya ang tagapagsanay ng mga Sangre? Uy! Ito na yung mga transformation nila. Oh, I thought hindi natin makikita tong mga to na alam mo yun, nagtatransform sila or napupunta sila sa ibang mundo tapos doon sila magtatransform. But eto guys, nakita natin yung 2016 effects. Adamos. Dea. Okay, hindi pa ito yung full na transformation nila. I mean, kasi parang fast forward lang to. Gusto kong makita yung Evictus, tapos napupunta sila sa lugar na to, no? Taray! Ang lakas maka-avatar state nito ah. Oy, sana hindi ma-compare sa Avatar yung transformation or itong parang ano bang tawag dito? Alam mo yung parang yung nakita natin nung 2016 na nagsama-sama yung mga brilyante. Tapos nakagawa sila ng
isang anyo. Parang ganun tong... Okay. Sino yun? Sino to? Parang si Tera. Okay. Kabog. Sangre. Ha? Oh my goodness, that's it. Oh, wait lang. Pinaprocess ko pa yung mga napanood ko. Mukhang pinaghandaan yung mga eksenang yon dito. May mga bagong karakter ulit tayong makikita, di ba? Like yung pagpasok ng karakter ni SB19 Justine na hindi natin alam kung ano ba yung magiging role niya dito. Pero nakita natin na parang sinasanay niya sa Devas. So, isa siyang taga-Devas. Baka ano siya, no? May mga sabi-sabi din na baka nagka-developan si Bathalumang Cassiopeia at si Emre, Batahalang Emre, tapos magiging anak nila si SB19 Justine. Yung mga theory ng mga Encantadix dito, and hindi pa natin sure kung confirm na nga yung mga yun. Pero isa lang ang sure natin na makikita natin sa Encantadia si Justine dito. Nakita rin natin dito na naipasa na ang mga brilyante sa mga bagong tagapangalaga. Mula ka sa hangin, tubig, apoy at lupa. At ang pinaka na-curious ako dito ay yung parang ang lakas maka-avatar Kyoshi ni, for sure si Tera yon. Lakas maka-avatar yung state niya, no, nagsama-sama yung mga elements na nasa paligid niya, pinapaikutan siya, tapos nasa kaharap niya si Mitena dito. So, ano na ang nangyari kay Zaur? 'Di ba? Nakita natin sa previous week pinagtaksilan siya ni Zaur, tapos na kay Zaur ang Esperanto, pero nakita natin dito na nabawi na at magiging main villain ulit sa panibagong chapter na ito si Mitena. At kaninong espada kaya or kaninong sandata kaya yung ninakaw niya na naman na nakita natin nun sa simula na hawak-hawak niya? Baka yung kay Cassiopeia yun, no? Kasi hindi natin nakita yung kabilan ni Cassiopeia. Baka nakuha na rin yung mga yung sandata ni Cassiopeia. What do you think about that, guys? Kayo napanood na ba itong teaser na ito para sa panibagong chapter ng Encantadia Chronicles Sangre? Na-excite din ba kayo? Gaya ng pagka-excite ko? Ano yung mga masasabi nyo pa or yung mga theory nyo about this? Let me know, guys, in the comment section yung mga. Siyempre, kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. That's been CJ, guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye-bye!